Imbis na huhupa ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, lalo pa itong umiinit. Sa isang biglaang pangyayari na ikinagulat ng mundo, dalawang barko ang direktang tinarget at tinamaan sa Strait of Hormuz, isang hakbang na malinaw na paglabag sa mismong kondisyon ng ceasefire na inaasahang magpapahupa sana ng digmaan. Pero ang tanong ngayon, bakit ginawa ito ng Iran sa gitna mismo ng isang kasunduan? Ito na ba ang senyales na tuluyan na silang nasasakal sa higpit ng naval blockade ng US, kung saan halos naputol na ang kanilang lifeline sa langis? At kung ganito ka-agresibo ang galaw ng Iran, ano ang magiging sagot ng Estados Unidos? Magkapatuloy pa ba ang diplomasya o ito na ang puntong tuluyan ng babagsak ang ceasefire? Dahil kung mababasag ang kasunduang ito, hindi lang simpleng sagupaan ang haharapin ng mundo, kundi isang mas malawak at mas mapanganib na digmaan na kayang yumanig hindi lang sa rehiyon, kundi sa buong sangkatauhan. Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Habang patuloy ang mahigpit na naval blockade ng Estados Unidos sa Strait of Hormuz, dalawang civilian vessels ang biglang naging target ng Iranian forces. Kabilang na ang isang Indian-flagged oil tanker na kilala bilang Sanmar Herald at isa pang barko ang tinarget na kinilalang Jag Arnav na ayon sa mga eksperto ay malinaw na senyales na naiipit na ang Iran sa ginagawang tuloy-tuloy na blockade ng US na nagiging sanhi ng malaking pagkapilay ng kanilang ekonomiya. Ayon sa mga ulat, ang dalawang barko ay nasa proseso ng pagtawid ng isa sa pinakaimportanteng oil choke points sa mundo, isang ruta kung saan dumadaan ang halos 20% ng global oil supply nang bigla silang makaranas ng agresibong aksyon mula sa Iranian Revolutionary Guard Corps o IRGC. Hindi ito simpleng warning, ito ay may kasamang putok at pagsabog. Ayon sa mga opisyal ng India at mga ulat mula sa maritime monitoring agencies, pinaputukan ng IRGC gunboats sa mga barko, dahilan upang mapilitang umatras sa mga ito at hindi na makatawid sa strait. At dito lalong naging kontrobersyal ang insidente dahil ang mga barkong ito, lalo na ang Sanmar, ay kabilang sa mga sasakyang dagat na inaasahang papayagang makadaan sa ilalim ng mga kasunduang pangkaligtasan at koordinasyon, lalo na't ang India ay may sariling operasyon para protektahan ang kanilang oil supply routes. Sa isang leaked distress audio na mabilis kumalat online, maririnig umano ang isang miyembro ng Indian crew na desperadong nakikipag-ugnayan sa Iranian forces. Iginiit niya na sila ay authorized o may pahintulot na dumaan, ngunit bakit sila pinapaputukan? Kaya sinabi niya sa IRGC na itigil na ang pananarget sa kanila at sila na lamang ay babalik sa ruta. Iisa lamang ang ibig sabihin nito, imbis na humupa ang gulo ay patuloy pa rin ang tensyon, patuloy ang pagbabanta at patuloy ang pag-atake. Ito ang punto kung saan nagiging mas malalim ang tanong, kung may pahintulot ang mga barkong ito, bakit sila pinaputukan? Bagamat nasabugan ang isang barko dala ng tama ng projectile, iniulat na ligtas ang karamihan sa mga crew, ngunit malinaw ang mensahe ng Iran, walang ligtas, walang exempted at walang garantisadong makakatawid. Kasabay nito, muling idineklara ng Iran na sarado ng muli ang Strait of Hormuz at nagbabala ang IRGC na anumang barkong susubok tumawid ay maaaring sirain. Isang hakbang na direktang sumasalungat sa operasyon ng Estados Unidos na naglalayong panatilihing bukas ang ruta sa pamamagitan ng naval blockade laban sa Iran. At dito na nagsisimulang maging mas delikado ang sitwasyon dahil ang nangyayaring ito ay hindi lang simpleng maritime incident. Ito ay direktang hamon, isang paglabag sa inaakalang controlled tension sa rehiyon at higit sa lahat, isang posibleng pagsiklab. Ngunit bakit ito ginawa ng Iran kahit alam nilang maaari itong magpasiklab ng mas malawak na digmaan? Ang sagot ay nasa sitwasyon mismo ng Iran ngayon. Dahil sa loob ng halos 2 buwan, unti-unti nang nasasakal ng kanilang ekonomiya, hindi sa lupa ating papawid kundi sa dagat. Sa ilalim ng naval blockade ng Estados Unidos, sistematikong pinutol ang kakayahan ng Iran na mag-export ng langis, ang pinaka-lifeline ng kanilang ekonomiya. At ayon sa pinakahuling ulat ng US Central Command, umaabot na sa 23 vessels na konektado sa Iran ang napipilitang umatras matapos harangin ng US forces habang sinusubukang tumawid o lumabas ng Iranian-controlled waters. Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng pressure, ito ay halos total chokehold. Sa madaling salita, halos tumigil ang daloy ng pera ng Iran mula sa langis. At dito na pumapasok ang desperasyon. Ayon sa mga eksperto, ang ginagawa ngayon ng Iran ay hindi lang simpleng depensa, ito ay isang strategic pressure tactic. Ipinapakita nila na kung hindi sila makakapag-export,
walang makakapag-export kahit sino. Ito ang dahilan kung bakit kahit mga barkong may pahintulot tulad ng Indian vessels ay tinatarget pa rin. Hindi na nila pinipili. Ang objective ngayon ng Iran ay gawing no-go zone ang buong Hormuz. Isang lugar na kahit sino ay matatakot pasukin. At gumagana ito dahil kahit hindi opisyal na sarado ang strait sa papel, sa realidad halos wala nang gustong dumaan. Ngayon, ang susunod na tanong, ano ang gagawin ng Estados Unidos? Sa ngayon, malinaw ang posisyon ng US, hindi sila uurong. Sa halip, mas lalo pa nilang pinapalakas ang kanilang presensya sa rehiyon, kasama ang mga warship, surveillance aircraft at mine clearing operations na layong panatilihing bukas ang ruta para sa mga kaalyado. May mga ulat din na aktibong tinatarget ng US ang mga Iranian asset na ginagamit sa paglalagay ng naval mine sa ilang operasyon. Dusi-dosena ng Iranian vessels na may kinalaman sa mine laying ang na-neutralize upang pahinain ang kontrol ng Iran sa strait. Pero sa kabila nito, hindi pa rin nawawala ang problema dahil habang pinipilit ng US na buksan ang daanan, pinipilit naman ng Iran na gawin itong imposible. At sa gitna ng dalawang puwersang ito, nandun ang mundo, naghihintay at umaasa na hindi tuluyang sumabog ang sitwasyon. Dahil sa puntong ito, isang maling galaw na lang, isang barkong tuluyang lumubog o isang crew na masasawi ay sapat na para tuluyang magbago ang lahat. At dito papasok ang mas kritikal na usapin, kung may natitira pa bang pag-asa para sa kapayapaan o kung ang nangyaring ito ay hudyat na, paubos na ang oras. Sa puntong ito, hindi na lang simpleng tensyon ang pinag-uusapan. Ito na ay isang sitwasyon kung saan bawat oras, bawat galaw at bawat maling desisyon ay pwedeng maging dahilan ng isang full-scale war. At ang pinakadelikadong bahagi nito, may umiiral pang peace process. Pero ito ngayon ay tila nasa bingit na ng tuluyang pagkawasak. Matapos ang mahigit isang buwan ng matinding palitan ng opensiba sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran, isang 2 linggong ceasefire ang naitakda, isang kasunduan na sa papel ay dapat magbigay ng pansamantalang pahinga, magbukas ng limitadong galaw sa Strait of Hormuz at magbigay ng pagkakataon para sa diplomatic negotiations. Pero habang mas pinagmamasdan ang nangyayari sa aktual na sitwasyon, mas nagiging malinaw na ang ceasefire na ito ay hindi isang tunay na paghinto ng labanan, kundi isang manipis na harang na anumang oras ay pwedeng mabasag. Dahil sa kabila ng kasunduang ito, may mga barkong pinapaputukan, may mga ruta na nananatiling sarado, at may mga puwersang patuloy na gumagalaw na tila naghahanda para sa susunod na yugto ng konfrontasyon. Ang mismong pag-atake sa mga civilian vessel, lalo na sa mga barkong may pahintulot na dumaan, ay isang direktang indikasyon na ang commitment ng Iran sa kasunduan ay hindi ganap. O mas malinaw pa, maaaring hindi na nila ito kinikilala bilang hadlang sa kanilang operasyon. Para sa maraming analista, ang ginagawa ngayon ng Iran ay isang kalkuladong hakbang, isang paraan para ipakita na kahit may ceasefire, hawak pa rin nila ang kakayahang kontrolin ng sitwasyon sa Hormuz. Sa ganitong paraan, pinipilit nilang ilagay ang US sa isang posisyon kung saan kailangan itong pumili: manatili sa blockade at harapin ang patuloy na eskalasyon o umatras at bigyan ng espasyo ang Iran na muling makagalaw ang kanilang ekonomiya. Sa madaling salita, ang ceasefire ay nagiging isang instrumento ng pressure, hindi isang hakbang patungo sa kapayapaan. Ngunit habang ginagamit ito bilang bentahe ng magkabilang panig, tumataas din ang panganib na tuluyan itong bumigay. Dahil sa kabilang panig, hindi rin bulag ang Estados Unidos at Israel sa nangyayaring ito. Habang patuloy ang mga insidente sa dagat, lalo na ang pag-target sa mga barkong may malinaw na clearance, lumalalim ang frustration sa loob ng US command structure. Para sa kanila, hindi na ito simpleng paglabag sa kasunduan. Ito ay isang provokasyon, isang malinaw na pagsubok kung hanggang saan ang kaya nilang tiisin. At sa kasaysayan ng ganitong mga krisis, may malinaw na pattern. Kapag ang isang panig ay nararamdaman na niloloko o pinapaikot lang sa usapan, bihira itong magtatapos sa diplomasya. Mas madalas, nauuwi ito sa mas direktang aksyon. At dito nagiging mas mapanganib ang lahat, lalo na habang papalapit ang pagtatapos ng 2 linggong ceasefire. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumiliit ang espasyo para sa tunay na negosasyon. Ayon sa mga ulat mula sa diplomatic circles, halos wala ng konkretong progreso sa usapan para sa long-term agreement.
Walang malinaw na indikasyon na handa ang Iran na tuluyang buksan ang Strait of Hormuz at wala ring sinyales na aalisin ng Estados Unidos ang kanilang blockade. Ibig sabihin, parehong nakaposisyon ang dalawang panig sa isang sitwasyon kung saan walang gustong umatras at kapag parehong matigas ang paninindigan, ang susunod na mangyayari ay halos predictable, isang mas malaking banggaan. Hindi ito simpleng banggaan na kayang kontrolin o limitahan sa isang maliit na lugar dahil sa laki ng interes na nakataya mula sa global oil supply hanggang sa strategic dominance sa rehiyon. Anumang direktang komprontasyon ay mabilis na pwedeng lumawak. Dagdag pa rito ang pag-target sa mga international vessel, lalo na ang mga barko ng India ay nagdagdag ng panibagong layer ng komplikasyon. Hindi na lang ito usapin ng Estados Unidos at Iran. Unti-unti nang nahihila ang ibang bansa sa gitna ng krisis. At bawat bansang madadamay ay may sariling interes, sariling red line at sariling kakayahang tumugon kung kinakailangan. Kaya ang tanong ngayon ay hindi na kung may pag-asa pa bang matuloy ang usapan. Ang mas kritikal na tanong ay kung ano ang mangyayari kapag tuluyan ng nag-expire ang ceasefire. Magkakaroon pa ba ng panibagong kasunduan o tuluyan nang babalik sa opensiba ang magkabilang panig? At kung babalik sa labanan, gaano ito kalala? Dahil sa ngayon, malinaw ang direksyon ng mga pangyayari. Hindi ito papunta sa de-escalation. Ito ay papunta sa isang mas malawak na komprontasyon. Isang komprontasyon na hindi lang tungkol sa Strait of Hormuz o sa daloy ng langis, kundi tungkol sa kontrol, impluwensya at kung sino ang may kapangyarihang magdikta ng galaw sa isa sa pinakasensitibong rehiyon sa mundo. At sa bawat araw na lumilipas, habang patuloy ang mga insidente at habang papalapit ang deadline ng ceasefire, isang bagay ang unti-unti nagiging malinaw. Ang kapayapaan na hindi na lang basta marupok, ito ay maaaring tuluyan ang mawawala. Samantala, habang ang mundo ay nakatutok sa Strait of Hormuz at sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, tila may isa pang apoy na unti-unting lumalaki sa kabilang bahagi ng rehiyon, sa Lebanon. Bagamat may 10-day ceasefire na nagaganap, hindi pa rin tuluyang humuhupa ang tensyon at mga atake mula sa dalawang panig. Kaya ayon sa mga eksperto ay wala pa rin konkretong senyales na magtatapos ang gera roon. At kung muling sumiklab ang gera sa Iran, walang dudang, susunod lang din ang gera sa Lebanon. Matatanda ang unang nagpasiklab ng tensyon ng grupong Hezbollah nang magsagawa sila ng mga pag-atake laban sa Israel sa mga nakaraang linggo. Mga rocket fire at cross-border strikes na agad namang sinagot ng Israeli military ng mas malalaking operasyon. Mula noon, tuloy-tuloy na ang palitan ng opensiba at sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang pinsala hindi lang sa militar, kundi sa mismong sibilyan na populasyon ng Lebanon. Ayon sa mga ulat, nagsimula nang maglatag ang Israel ng tinatawag nilang Yellow Line sa loob ng Lebanon, isang hindi opisyal ngunit malinaw na boundary na kapag nalampasan o nilabag ng Hezbollah ay automatikong sasagutin ng mas matinding military response. Ang konseptong ito ay kahalintulad ng ginawa ng Israel sa Gaza, kung saan nakatakda sila ng buffer zones upang pigilan ng mga armadong grupo na makalapit sa kanilang teritoryo. Sa praktikal na aspeto, ang ibig sabihin nito ay mas agresibong airstrikes, targeted assassinations ng mga leader ng Hezbollah at patuloy na pagpapalawak ng control sa mga strategic area sa southern Lebanon. Sa katunayan, ilang high-ranking figures ng Hezbollah na ang napaulat na napatay sa mga precision strike, isang hakbang na malinaw na layong pahinain ang command structure ng grupo. Pero sa kabila ng mga operasyong ito, may mas malaking isyu na unti-unting lumilitaw, ang pagod ng mismong mamamayan ng Lebanon. Sa loob ng maraming taon, ang presensya ng Hezbollah sa bansa ay naging isang double-edged sword. Sa isang banda, itinuturing sila ng ilan bilang depensa laban sa Israel. Pero sa kabilang banda, ang kanilang mga aksyon, lalo na ang pakikipagsali sa mga digmaan na hindi kontrolado ng Lebanese government, ay nagdadala ng matinding kapahamakan sa buong bansa. At ngayon, mas nararamdaman ito ng mga ordinaryong Lebanese. Dahil sa patuloy na airstrikes, bumabagsak ang ekonomiya, nasisira ang mga infrastruktura at libu-libong pamilya ang napipilitang lumikas. May mga ulat na lumalakas ang panawagan mula sa ilang sektor ng lipunan na alisin o paalisin ang Hezbollah mula sa kanilang teritoryo. Isang bagay na dati ay halos imposibleng pag-usapan ng lantaran sa loob ng Lebanon. Para sa mga Lebanese, ang tanong ay simple pero mabigat. Hanggang kailan sila magiging battlefield ng ibang puwersa? Hanggang kailan sila magdurusa dahil sa mga desisyong hindi naman sila ang gumawa? At dito nagiging mas komplikado ang buong sitwasyon
Dahil habang ang Hezbollah ay patuloy na lumalaban at tumatanggap ng suporta mula sa Iran, ang Israel naman ay lalong nagiging determinado na tuluyang durugin ang kakayahan ng grupo na maglungsad ng pag-atake. Ibig sabihin, walang malinaw na senyales ng paghinto, kundi mas lalo pang paglala. At ang pinakamapanganib na posibilidad, kung tuluyang sumabog ang tensyon sa Hormuz at bumalik sa full-scale war ang Iran at Estados Unidos, hindi malayong maging bahagi muli ang Lebanon sa mas malawak na digmaan, isang multi-front conflict kung saan sabay-sabay na magliliyab ang iba't ibang bahagi ng rehiyon. At sa ganitong senaryo, hindi na lang ito laban sa mga bansa, kundi isang krisis na direktang tatama sa milyon-milyong sibilyan. At habang papalapit ang deadline ng ceasefire sa Iran, at habang umiinit ang sitwasyon sa Lebanon, isang bagay ang malinaw. Ang rehiyon ay hindi papunta sa kapayapaan, kundi papunta sa isang mas malawak na pagsabog. Sa kabuuan ng mga pangyayaring ito, mula sa mga pag-atake ng barko sa Strait of Hormuz, sa patuloy na paghihigpit ng US naval blockade, hanggang sa umiinit na labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon, isang malinaw na larawan ang unti-unting nabubuo. Ito ay hindi hiwa-hiwalay na krisis. Ito ay isang konektadong chain reaction at bawat galaw ng bawat panig ay may direktang epekto sa mas malawak na rehiyon. Sa ngayon, ang pinakamalaking tanong ay hindi na kung may tensyon pa ba, kundi kung kailan ito tuluyang sasabog sa mas malaking digmaan. Dahil ang ginawa ng Iran, ang pag-target ng mga barko ay hindi lang simpleng military action. Ito ay isang mensahe na handa silang itaas ang antas ng laban kahit na may kapalit itong paglawak ng digmaan. Isang indikasyon na ang pressure mula sa US blockade ay umaabot na sa puntong hindi na nila kayang tiisin ng walang agresibong tugon. Sa kabilang panig, malinaw din ang direksyon ng Estados Unidos. Hindi sila umaatras. Sa halip, mas lalo nilang pinapalakas ang kanilang presensya sa rehiyon. Mas pinapahigpit ang control sa Strait of Hormuz at mas pinapakita na hindi nila papayagang ma-disrupt ang global oil flow. Para sa US, hindi lang ito laban kontra sa Iran. Ito ay laban para sa stability ng international trade at para sa kanilang strategic dominance sa rehiyon. At dito pumapasok ang isang critical na factor na maaaring magbago ng lahat, ang China. Dahil habang tumatagal ang blockade, isa sa pinakaapektadong bansa ay ang China na heavily dependent sa oil imports mula sa Middle East. Kung tuluyang maipit ang kanilang supply chain, mapipilitan silang gumawa ng hakbang diplomatic man o mas direkta upang protektahan ang kanilang interes. Sa ngayon, maingat pa ang galaw ng China pero kung magtuloy-tuloy ang krisis, hindi malayong makita natin ang mas aktibong papel nila, maaaring sa pamamagitan ng pressure sa international forums o sa mas komplikadong paraan na pwedeng magbago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. At kung mangyayari yun, hindi na lang ito magiging US versus Iran, magiging mas malaki pa, mas komplikado, mas delikado. Sa huli, ang sitwasyon ngayon ay parang isang ticking time bomb, isang maling kalkulasyon na lang, isang insidenteng hindi na makokontrol at ang buong rehiyon ay pwedeng masadlak sa isang digmaan na hindi na kayang pigilan. Kaya sa mga susunod na araw, ang mundo ay hindi lang basta-basta nanonood. Ito ay naghihintay. Naghihintay kung may matitirang espasyo para sa diplomasya o kung tuluyan ng papasok ang lahat sa isang digmaan na matagal nang inaasahan pero walang sino man ang handang harapin. At sa ngayon, lahat ng mata ay nakatutok sa Hormuz dahil kung ano ang mangyayari rito, maaaring magdikta ng direksyon ng buong mundo. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.